Yun! So magandang araw po sa ating lahat mga kasama at welcome po sa ating channel. Ito ang AgriVibes TV, Kalamansi at marami pang iba. Ako po si Eric Antonio Belicina. Bagamat maulan po sa ating lugar ngayon ay minarapat po namin mag-share sa inyo ng ilang mga tips na pwede ninyong magamit. No? Pwede ninyong gawing guide bago pa man kayo magsimula sa inyong actual farm activities. Ano? So ano-ano po ba yung pwedeng mga tips na yan? So number one, sabi ko nga doon sa kauna-unahan naming video ay find your passion. No? Ano po ba talaga yung gustong-gusto ninyong gawin? No? In my case, in our case, may interest na po talaga kami sa citrus, sa kalamansi. So nung ginagawa po namin yung research about kalamansi at nakikita namin yung potential niya, may video kami tungkol doon. Lalo po kami naiengganyo, lalo po namin gustong pagpursigihan, no? Kasi na-establish nga po namin itong farm na ito. And yun po yung naging driving force namin, yung aming passion, para nga po may tuloy yung farm na ito. So number one, napaka-importante po, no? Find your passion. Ang pangalawa po is, kailangan maintindihan natin ang tatlong napakahalagang bagay sa pagsisimula ng isang farm. No? Unang-una, hindi mag-survive ang isang farm nang walang tubig. So anong source na tubig ng inyong farm? No? Meron ba yung ilog sa likod or saan man? Meron ba yung bukal or magpapa-deep well po kayo? So yun po yung kailangan muna nating ma-identify sa lugar ninyo. Ano ang source ng tubig? No? Ang pangalawa po is ano ang source ninyo ng inyong mga farm workers? May available farm workers ba sa lugar ninyo? Ang number one nating hahanapin syempre is sino muna yung pwede nating gawing farm manager or katiwala, no? Yung hindi lang siya tao sa farm, pero siya yung magiging farm manager natin. Siya yung magiging partner natin, no? Sa area, no? In our case ulit po, no, siguro mga naka-3 or 4 kami before namin talaga nakita yung swak sa aming mga pangangailangan. Pati po yung syempre yung ugali, pati po yung willingness din ng tao na matuto, at saka yung syempre yung number one sa lahat yung malasakit, no. So naka-4 kami before namin siya makita, yung si Kuya Jong at saka po yung asawa niya si Ate G, ano. Now, ang pangatlo po doon, so meron tayong kuryente, meron tayong farm workers. Ang pangatlo po is paano po yung inyong electricity, no? May available pang ba na electricity sa lugar ninyo na pwede nyo pagkabitan kaagad, no? Importante yan para sa mga makina yung pwede nyo gamitin, ano? Mga water pump, yung sa inyong kuryente sa kubo, etc. etc. no? Nung una, syempre pagka wala kang power, medyo limited yung pwede mong magawa, no? Ngayon naman sa mga bagong technology, pwede naman tayo magpakabit ng solar. Pwede naman po yung ibang makina ay di gasolina na, no? Like may mga water pumps ngayon na di gasolina din. So kailangan lang po natin ma-identify, no? Anong klaseng power ang kailangan natin at appropriately magawa natin ng paraan. Best kung meron tayong available na kuryente na sa farm. Kung di man, syempre kailangan natin gawa ng paraan paano magkakaroon ng power or electricity yung ating farm. So tip number 3 mga ka-AgriVibes. So ito po yung goal setting, ano? So importante na malinaw sa atin na anong gusto natin mangyari sa farm natin. So kailangan natin siyang isulat. Kailangan picture na picture natin kung anong gusto natin mangyari. So naka-divide po yan sa syempre yung long-term goal natin na eventually siya yung magiging main focus ng ating farm. Pero habang may waiting time, kailangan natin magkaroon ng activity para ma-sustain naman yung operations, no? So doon po mapasok po yung short-term goals natin and kung kinakailangan pati medium term. Ang key po talaga sa pag-goal setting is isulat natin, no? Yung napaka-specific niya. Kailangan lahat ng detalye nakasulat, no? And isang reminder din lamang po, ano, na ang ating farm activities, no, ay dapat nating itrato bilang negosyo. So ibig sabihin, lahat ng susulat natin doon ng mga activities natin ay towards creating profit para sa farm, no? So dapat malinaw sa atin ang mga objectives na 'yon.
So dito na po tayo sa tip number 4 mga kasama, no? Which is actually related doon sa tip number 3, which is goal setting. Sabi natin kanina, dapat napaka-specific nung ating mga goals, no? To the point na, for example, sabi natin, ang gusto natin na short-term goal ay magkaroon tayo ng cash crops, no? High-value crops, no? Pero hindi dapat natatapos doon. Kailangan sabihin natin sa mga plano natin, anong klaseng gulay ang gusto nating itanim? Sili, kamatis, ampalaya, kung ano man, kailangan lang ma-identify natin kung ano yung specific na yun. Let's say, for example, calendar 1, gusto ko pipino. For whatever reason, ano? Bakit mahalaga yon? Kasi, kailangan ma-identify mo sa area ng farm mo, may supplier ba ako niyan? Ng mga seedlings niyan o ng mga seeds niyan. Baka kasi nagplano tayo ng ganitong klaseng mga gulay o ganitong mga pananim, wala naman palang supply sa area ninyo. So, sayang lang ang ating mga plano. So, yun yung tip number 4. So, tip number 5 na po tayo mga ka-agri-vibes, ano? And yung tip number 5 namin is check for available government support, no? So, sa lugar ninyo, either yung municipal agricultural office or yung city agricultural office or even yung office ng DA na malapit sa inyo, magpunta po kayo doon, no? Mag-inquire kayo kung ano yung mga assistance na meron sila or programs na meron sila related sa mga gusto nyo gawin sa farm ninyo. Importante po yun kasi most of the time, meron silang available na resources na we can avail of, no? Pwedeng input or pwede namang technical training or any other support na meron po sila. Mahalaga po yun para mas ma-enhance pa natin, no? Yung mga resources ng ating farm, no? One example na nangyari din sa amin, no? Sa LGU naman ng Sampaloc. Nung kailangan naming i-araro yung isang portion ng farm namin, tag-inquire kami sa kanila, yung munisipyo, may provide sa amin na traktora. Kami lang po ang nagbayad or nag-provide ng diesel. So malaking bagay po sa amin yun, nakatipid po kami ng malaking bagay doon. So yun po yung mga bagay na kailangan natin ding matingnan. Anong available na resources or assistance na magagaling sa LGU natin, no? Or even sa DA for that matter. So tip number 6 po mga ka-agri-vibes, ano? Ito naman po ay yung tanong na paano ko ma-maximize yung aking farm property, no? Mahalaga na makita natin ano ba yung mga features niya, ano ba yung meron sa property ninyo. For example, pwede ba ako magpa-camping dyan? Meron bang area na pwedeng magkaroon ng campsite? Yun bang aking area or harapan ko, pwede kong gawa ng sari-sari store or karinderya or whatever, no? Pwede ba ako magtayo ng processing center sa lugar ko, no? So may mga bagay na pwede nating tingnan pa na pwede namang hindi immediate natin gawin, pwede siya maging part ng ating long-term goal para sa farm natin, pero at least malinaw sa atin na itong area nito possible pa sa ganito. Itong area nito pwede pa sa ganung bagay. So, pag nag-farm planning tayo and gumawa tayo ng ating farm strategy, meron tayo ngayong isa pang pwedeng pagsandalan, no, in terms of maximizing ang ating farm activity at ating farm property. So tip number 7 mga ka-agri-vibes, ano, final tip for today. Ito po yung family alignment. Importante na ika nga on board lahat ng miyembro ng pamilya sa gagawin nating farm journey. May mga oras kasi na siyempre ang haba ng panahon na spend natin doon sa farm natin. May pagkakataon pa na laging may problema, may pagkakataon na totally failure yung iba nating mga activities, ano? Ganun talaga, no? Ganun talaga sa pagpa-farm. And importante na pag dumating yung mga pagkakataon na yun, naandyan yung family support, no? Naandyan para, siyempre, andyan yung compassion, naandyan yung support para yung goal, no? Yung bigger goal, hindi mawala sa focus ng pamilya, no? Sa focus ninyo. So, yun po yung tips natin for today, mga ka-agri-vibes, ano? Kung nagustuhan po ninyo yun, paki-comment lang din po sa baba. Kung meron po kayong gusto pang i-add, paki-comment din lang po sa baba, no? And again, kung nagustuhan po ninyo, it would be helpful para sa amin na mag-subscribe kayo sa ating channel. So, hanggang dito na lamang po, mga ka-agri-vibes, and maraming salamat po. Pagpalain tayo ng poong may kapal.